nag-rotate kami clerkship sa East Avenue Medical Center. Ang daming nag-code, tas sabay-sabay. Di ko na alam gagawin. Tas parang napatigil lang ako at that moment. Parang may sort of revelations. It's just to give them another day with them. You're helping them have more moments. Yung special moments, ordinary moments even. Di man yung kailangan in grand. Uy, nanay to, baka may naghihintay sa kanya sa bahay na yung anak niya, for example, di pa niya kayang magluto, di pa niya kayang iwan. Sige nga, magsalita ka nga. Okay. So, Yeah. Okay, tama na. June 17. Ano masasabi mo sa calamansi cake? Very top tropical vibes. Filipino. Masarap siya kasi malalasahan mo naman talaga yung calamansi part. Hindi ko pa natikman tong... Parang puro ano. Sa taste test. Ano to? So, Anong masasabi mo? masang kalamansi. Lasang calamansi? Yung ano, asim siya. Siyempre. Actually, yun nga ata yung nagbibigay ng flavor. Parang top on siya. Pero kung ito Siguro- lang, di ko alam kung anong lasa nito. Siguro dapat ginanon siya. Yung parang sa pizza na Angel's Pizza. Okay. Creamy lang to. Wala siyang calamansi flavor. Parang Ito lang. cheesecake. Yun lang yung same ng mga cheesecake nila doon. Tapos Oo, ito lang yung on nasa top lang. So, introduce yourself in the podcast. Hi, What's your name? AJ, I'm 27 from Bulacan. From what? Bulacan? Hello everybody, my name is Francis. I own this podcast. Hindi lang halata. Own? Ang asim kasi. Kaya nga may, mag-drinks ka. Ano ba yun? Kailangan ko ng pambawal. Okay. Actually, kanina inaantok na ako. Pero nung kumain tayo, actually nagkape na pala, kaya ako nagigising. Kala ko dahil sa pagkain. Okay. So, nakapagkape na siya. Buhay na ulit siya. Mm. Hindi tayo nakita for more than 3 weeks. Ayoko yung mga ganyan. Personal, private. Pagkatapos mo mag-invite ng ano. Parang maganda. tayo lang yung... sige. Pwede. So, Let's ano be na ba? vulnerable in front of Ano na bang... the internet. Ano? Wala. Anong nangyari? Hello. Parang hindi to dapat share. Ay, hindi ba? Hindi. Okay. Ano muna, Actually, showbiz answer. Do you want the Sobrang showbiz blurry answer? ng memory ko. Wala na din ako maalala. I think I can say a showbiz answer that's gonna be acceptable na hindi lang tayong dalawa yung nakakarinig. Ang showbiz answer. The showbiz answer is anong nangyari? Your question? A lot of unexpected turn of events. Pero coming into it na parang nakutuban ko na in a general sense. Parang I saw it coming. That's why nung malapit na yung mga decisions ganyan kasi coming in the month of June, ang daming tension na din on my part kasi syempre I need to make a decision ganyan. Pero yun, when I saw the parang yung turn of events na ay baka ganito ganyan, I really had to pray hard. So, yun. Thank you din sa mga binigay mong mga buklat. Pero, admittedly, di ko naman minsan na bubuklat in a day. Pero, it really helps. Binigyan ko siya ng ballpen. Tapos, pumasok siya today na walang ballpen. Oo, actually, pati yung kaibigan kong, kasi pumunta akong Manila at na-meet ko yung mga internship group ko na friends. Binigyan din ako ng ballpen, dalawa pa nga. Tapos wala wala din siyang akong ballpen. Ngayon araw. So, yun. Yun na yung very showbiz answer. Yeah, I had to pray hard. And after praying hard, I realized na parang with the help of with the guidance from above, with your connection from above, parang you'll be blessed na
no matter what, no matter the events that's gonna happen in your life, you'll be grounded. You'll be literally unshaken by the parang forces na hindi kaaya-aya. Parang gano'n. Yes naman. Yung very showbiz answer. Yeah, that's a showbiz answer. Na walang mga details. Hindi nyo alam na ginagawa ko eh. Wala, nag-duty lang. Actually, hindi ako nag-duty for the past couple of weeks. Yun na yung last mo talaga. Because I needed a break. Ewan ko, break in all aspects. Tapos naisip ko din kasi, hindi, honestly, I prepared that time just in case there's gonna be something na magka-come up. Eh, mahirap kasi magpa-relieve. Mahirap magpa-relieve ng mga duties or trabaho. Natakama ka na noong April. Oo, parang nagpapanik ako ng slide kung anong gagawin ko. Kaya nga, Noong April. kaya nga hindi muna. Pero at least ngayon, okay naman ako kahit Okay. ano man yung nangyari. Dapat paparelieve din niya yung today. Wala lang nag-relieve. Ay, yun din. Hindi ko naman talaga dapat ipa-relieve, pero madaming time na kailangan ko pala talagang like nag-worry ako na baka walang kasama, ganun. Actually, okay lang eh. Or walang kasama kasi ikaw lang magjo-duty. Tapos di ko siya mapapasukan. So, buti na lang. I mean, pwede pa ako pumasok. Pwede niya pagawin ng paraan. Yeah. Okay. So, ano pa ang gusto mo sabihin? Yun lang. I just wanted to say, maybe, kahit di nyo man alam yung story ko, the takeaway is, kahit ano man mangyari sa life, ganun, kahit ano mangyari sa buhay, no matter masaya ka, may success kang naabot, happy ka, may endings na maganda, or yung counterpart, yung malungkot ka, lalo na kapag malungkot ka, pag may struggles or may adversities, kahit anong type man yan. Actually nga, mas lalo na pala yung positive side kung may success stories ka. Dapat, you're always in the state of prayer. Like, prayerful ka no matter what, gano'n. Hindi naman necessarily, may any minute, nagdadasal, gano'n. But, just, you have that divine connection. Yeah. Like, you should acknowledge every day, every moment na maalala mo, yung mga gano'n, yung mga blessings, yung mga, kahit hindi siya maganda, at least, by doing that, you're being, like, you're fully trusting yung mga, syempre, sabihin na natin, yung God, fully trusting yung, yung plans niya, gano'n. Because, yeah, mas alam niya yung mga... Kumbaga, naka-laid out na yung plans. Ay, yung ano niya. You can say that. Pero yung... it's just the trusting. And kapag mas malalim pa doon, it's called faith. Parang gano'n. So, it's the faith in God. And the faith in the divine. In the... Yung Him above you. Parang gano'n. Wala lang. Tapos, kapag kasi gano'n, no matter the circumstances that come into your life, you'll be protected, you'll be unshaken, you'll be grounded. Yeah. Parang everything makikita mo, everything is grace pa din. Parang tapos na lahat. I mean, wala akong dapat ipag-alala kasi di ba bago pa tayo ipanganak, nakaplana na lahat. O, pwede yung sabihin yun. Tawag doon parang predestination. May movie na predestination. Hindi ko alam. Sci-fi film siya na predestined yung mga bagay-bagay. So, ayun. Ikaw, may tanong ka na. Ako naman, I acknowledge that na other possibility. Pero yun nga, may parang it's just kasi parang you'll own up your fate as in FATE kasi depending on your choices, ganyan. Pero much importantly is yung faith na FAITH na no matter what. Kasi parang feeling ko floater na lang ako sa mundo. Wala nang plans or ano. Okay, how about you, AJ? What do you mean
floater sa mundo at walang plans? Wala. Ini-enjoy ko lang kung anong mangyari. Kasi, feeling ko before, sobrang planado ko lahat ng bagay by 30, kailangan tapos na ako mag-residency. Parang pinlano ko lahat bawat stage. Tapos, biglang nasira lahat ng structure ng buhay ko. Di ba parang In what sense? Like, parang sobrang pagod mo, sobrang burnout mo, wala ka na mabigay. So wala ka ng choice kundi mag-give up. Yung parang hindi choice sa akin mag-give up sa kahit anong bagay. Talagang magkakamatayan tayo dito. Walang susuko. Tapos? Yung ganun. Tapos parang hindi lang natuloy yung plano ko, hindi natuloy yung sarili kong timeline. Ano po? 27 na ako pero nag-moonlight na din ako. Yung ganon. You're just 27. So, ayun, before kasi 25 dapat residency na. Nag-graduate ka ba? 25 years old? Internship? 25? 24. Ang bata mo. Talaga? So, by 25 to 30, nakaplano na yun, tapos wala na makakabago sa isip ko. Kumbaga sobrang headstrong na ito talaga yung plan ko na hindi kasama si Lord. Okay. Tapos ayun, parang siya yung nagpatigil sa akin na kahit gusto pa na utak mo, hindi na kaya ng katawan mo. Tapos ngayon, talagang nung nagbati na kami ni Lord, na okay na kami ulit. Anong nangyari? Wala na akong plano. Like, kung saan na lang niya ako dalhin. Anong ginawa mo leading up to the parang nagbati na kayo ni Lord? Parang you made peace Kasi with nasa God. rock bottom ka na eh. Di ba sabi niya, kapag nandun ka na sa baba, there's no other way but up. Kapag nandun ka na, wala ka na ibang choice eh. Kundi magtiwala na lang. Feeling ko na-reach ko na yung pinaka... Actually, kahit magkaiba man yung ng story natin, details, parang it's the similar theme. So, ayun, maganda yung similarity na yun nga, tiwala talaga. Parang it's beyond our understanding. Ano man Tapos yung before, mga... parang lagi ko challenge si Lord na, di ba, parang kunwari mag-solo duty ka, tapos akala ko ba nandito si Lord? Wala siya dito. Yung ganun. Yung parang sobrang galit mo. Ano yung sa internship? Wala dito si Lord. Yung parang ganun. Nagagalit ka na Ako lang yung nandito. may toxicity sa workload. Lahat na eh. Halo-halo na. Like, Lord, kung nandyan, naghihingi ako ng help sa'yo, pero ba't wala naman tumutulong. Ganun. So, inisip ko, yung galit talaga, yung burnout, sobra. So, ayun. Pero bati naman na kami, kasi hindi ko talaga kami mag-boards nang hindi kami okay ni Lord. Kasi alam ko naman na, if gusto niya, yun talaga yung masusunod eh. Oo. Alam mo, dumating din sa akin yun before taking the board exam. Na, syempre, madami kang iisipin dun eh. Parang you question everything, including yourself. Pero kakapit ka talaga kay God. Kasi alam mo na, hindi mo kaya ng sarili mong strength. Tama yan. Kasi feeling ko kapag parang in-invite mo siya dun sa tsaka yung intention mo, di ba? Siyempre, kung our profession is being a physician. So, kung ginusto niyang manggamot ka, maging healer ka, parang ako personally parang sinurrender ko lang na okay, babe, if you will it, parang so be it, parang I'll be willing to be an instrument. Kailangan mo talaga i-surrender lang eh. Tapos, ano ba yung sabi nga kanina sa pinapanood ko. Ano yung purpose mo? Anong purpose? Yung pinapanood ko kanina. Ayaw nga. So, parang ang hirap. Okay. Ano yung pinapanood mo kanina? We're all trying here. Yung Korean drama. So, ano daw yung purpose niya? Ang sabi niya, gusto lang daw niya maging, hindi niya gusto yung success or power, money. Gusto lang niya maging, I want to be a strong mother. Ganon. What? Strong mother. Strong mother. Kasi in-abandon siya ng nanay niya. So, spoiler! Uy, that's parang
kapag kasi kapag kasi ganyan may expected na labeled yung mga sasabihin na answers, yung mga career path, yung mga types ng mga tao na sa buhay nila gano'n. Pero yung ganong wish, yung strong napakalaking like you have to have so much maturity para ihingin yun kay God. So, ikaw kaya mo na ba sagutin yun? Yung alin? Yung purpose? Alam mo, kahit na parang lagi nilang sinasabi na, parang lagi akong introspective, lagi akong nagre-reflect. Ganun yung mga tao sa paligid ko. Pero continuously naman nababago yung like, seeking yung mga questions na who are you, what's your purpose, what's your intention. Pero ang daming beses din na when in those moments pag reflective ka kapag nagpe-pray ka, lalo na ma-answer siya eh. For example, may kukwento ako. So, may time dun sa nag-rotate kami clerkship sa East Avenue Medical Center. Tapos, sobrang toxic doon. Parang yun na yung pinaka-toxic namin as dun sa institution namin, yung training hospital na East Avenue. So, one time, nasa ward ako, IM ward, internal medicine. Ang daming toxic patients. Ang daming nag-code. Tapos sabay-sabay. Parang at least 3. Tapos ako lang yung student doctor doon. Lahat sila nakalook up sa akin. Tapos lahat sila, tapos parang, in the middle of the day, during, at the peak of the sun, sobrang init. Tapos, at that time, pagod na pagod ako, pawis na pawis ako, di ko na alam gagawin. Tapos parang napatigil lang ako at that moment, nung sunod-sunod na. Tapos, yun, may na-save kami, mayroon ding nag-mort na, ibig sabihin nun, parang namatay na. Parang in the middle of those moments, mapapaisip ka talaga eh. Parang may sort of revelation, hindi naman, parang epiphany, na you'll realize na, kasi naging yung highlight nun is, may umiiyak na relative dun sa isang, so ongoing pa yung ibang calls, just may namatay na, tapos may umiiyak na relative dun sa pasyente. Yung naging parang bigla ang parang hindi naman, parang visions lang siya na na-realize ko lang fully kasi minsan kasi yung thoughts parang fleeting lang yan, mawawala. Pero ito parang fully ko na-realize. Parang alam mo ba yung parang nahimasmasan ako. Parang binuwasan ako ng malamig na tubig. Yan. Kasi na-realize ko na I'm doing all those things, yung pag-save, yung pag-sacrifice ng time ko kasi mahirap yung pagiging student doctor at that time. Yung kung bakit ko ba ginagawa yun, ganyan. Tapos, na-realize ko na it's just parang ibibigay ko yung this sacrifice just to help other people na those kinds of people na iniiyakan yung mga pasyente, yung mga mahal nila sa buhay. It's just to give them another day with them. Parang just hindi naman nila hinihingi yung mabuhay for eternal life eh. Kasi sino bang may gusto ng immortality kung lahat ng mga mahal mo sa buhay wala na, 'di ba? Parang I just realized na yung mga moments na nag-iiyakan na sila, parang nagka-quiet down na lahat, yung iyak na lang yung maririnig. Marirealize mo na you're helping them have more moments. Yung special moments, ordinary moments even. Hindi man yung kailangan in grande. Like, baka itong tao na to, nanay siya, kailangan pa siya ng anak niya. Parang, ay baka kailangan pa pala siya ng anak niya. So, gagawin ko na lang yung best ko sa pag-aaral ko, kung paano sila tutulungan. O kaya, in the future, naisip ko, uy, nanay to, baka may naghihintay sa kanya sa bahay na yung anak niya, for example, di pa niya kayang magluto, di pa niya kayang iwan. Kumbaga nakita mo sila as people na may pamilya, may nagmamahal. Kasi yung iba, kapag ganyan, parang nakikita na lang sila as number sa census. Yun nga, yun yung iniiwasan ko talaga.
na hindi sila maging kilala, hindi sila maging like hindi ako mag-form ng hindi naman kailangan ng bond na attached ka. Hindi. Makikita mo lang sila as human. tao. Basically na-realize ko talaga na kaya pala ginagawa ko to kasi tinutulungan ko silang magkaroon pa ng moments na hindi naman extension ng life to eternal life. Parang quality life lang na baka hindi pa to handang mawala. Baka hindi pa handa yung, for example, yung asawa niya, yung nanay niya kung pedia patient man yun. Or baka hindi pa maabot yung dreams ng anak nito, ganyan. Kailangan Baka pa siya. may plan pa sila for the day. Oo. Tapos hindi natupad. Or yung parang we make plans for yung day natin ngayon. Or tomorrow. Tapos hindi na nila na. Katulad ng patient ko na Monday. Oo. Ano siya? So, pontin bleed. Pontin bleed. So, immediately, Yung yung complaint breathing. niya, sudden loss of consciousness. Oo. Parang nagdadrive lang siya ng trike. Tapos, hatid lang niya yung kapitbahay nila. And then, sudden loss of consciousness, di na siya nagising. Oo. Tapos, yung anak niya, iyak ng iyak. Parang nagmamakaawa, pero Just to, yung... kahit anong tapos? gawin natin, hindi na siya magigising. Wala na poor prognosis. Tapos sabi ng neuro, kinikip alive na lang natin to para lang masabing may ginawa. Pero wala na talaga. Ang sad ng mga ganon. Yung alam mo, terminal na. Although, yun nga, ang trabaho kasi sa medical field is yung mag-provide ng care, no matter yung curative man yan, definitive management man. Pero you just provide the care. Minsan yun din naman yung enough din para sa mga pasyente, lalo sa mga kamag-anak. Na you did your part, you did your best. Yan. Ay, parang bigat na. Parang may sound effect. Okay, let's cut. Do you have anything more else to say? Wala naman. Parang, What's your parting words? Kasi we need to end this episode. wow, isang episode, di ba? Oh, almost 30 minutes na tayo. Di mo Tama. mapansin. Okay, Wala. any parting words? Wala akong masabi. Ano na lang yung sa mga napag-usapan natin, yung updates, yung faith, trust in God, yung faith in God, at saka yung mga realizations natin before sa experiences. Ayun. What's your Ewan ko. what's Hindi your ko alam. the last thing you wanna say Bye-bye. related to that? Okay. Kasi I think that's more than enough. So, yun lang. So, ako naman, parang quick lang na in relation to those, especially yung last na napag-usapan is, you really have to make time for your family. You make time, you make moments, you be present with the moments. Kasi minsan, andun na kayo, nag-share na kayo ng mail, nag-cellphone pa yung mga tao, di sila nakikinig, nagsusumbatan, yung mga. You just be present. Tapos, just be present in those ordinary moments. Na sometimes yun yung mga very important ones na babalik ka ng mga tao. Yes. Thank you so much for this episode. Yes. Thank you for listening. Bye-bye.